إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وقال في محكم آياته وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, inaanyayahan namin ang bawat isa, higit na ang aming sarili na magkaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagkakaroon ng takot kay Allah ay ang tanging daan upang matatamasa natin ang tagumpay dito sa mundo at higit na sa araw ng paghuhukom. Gayon din, mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, nararapat na purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil Siya ang nagbigay sa atin sa Kanyang mga alipin ng mga pinagpalang mga araw, kung saan ang gantimpala ay pinaparami at ang gantimpala dito ay sagana. Pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Kanyang mga alipin mula sa apoy ng impyerno bilang awa at kagandahang loob. Tayo ay napapaloob ngayon sa mga araw na pinakadakilang araw para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa sa Kanyang aklat at ipinaliwanag niya sa Kanyang mga alipin ang kahalagahan nito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wal fajr wa layalin ashr. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa malapit nitong kahulugan, isinusumpa ko sa bukang liwayway at sa pamamagitan ng 10 gabi o di kaya 10 araw, at ito ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sa ngayon, tayo ay napapaloob sa ikatatlong araw ng Dhul-Hijjah. Nagsimula ang araw ng Dhul-Hijjah noong 3 araw na nakalipas. Kaya sinabi ng ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpatunay na ito ay pinakadakilang araw para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinakadakilang araw sa mundo, kung saan ang mabubuting gawain ay pinaparami ng higit kaysa sa ibang panahon. Mas mainam pa ito kaysa sa mga araw ng huling 10 gabi ng Ramadan. Ang mga mabubuting gawa sa mga araw na ito ay higit na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa ibang araw. Ito ang unang 10 araw tulad ng ating nabanggit, 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. قالوا يا رسول الله
ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang ibang mga araw kung kailan ang mabubuting gawain ay higit na minamahal ng Allah, kundi sa mga 10 araw na ito. Nagtanong ang mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit ba ang jihad, hindi kaya ang pakikipagsapalaran sa landas ng Allah? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit ang jihad o di kaya ang pakikipagsapalaran sa landas ng Allah, maliban na lamang kung ang isang tao ay lumabas, dala ang kanyang sarili at kayamanan at hindi na nakabalik mula rito. Gayon din, sa araw na ito, وَفِيهَا يَوْمُ عَرَفَةٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةٍ رواه مسلم وهو يوم مغفرة الذنوب وصيامه يكفر سنتين. At kabilang din dito ang tinatawag na araw ng Arafah. Ito ay nabanggit ng ating doktor kanina na ano yung tinatawag na araw ng Arafah. Ang araw ng Arafah, ito ang ika-9 na araw ng Dhul-Hijjah. Isang araw bago ang Eidul Adha. Gayon din sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang ibang araw kung kailan mas maraming alipin ang inililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno kung hindi sa araw ng Arafah. Ito ang araw ng kapatawaran. Ito ang araw ng pag-aayuno. Sa araw na ito ay nagbubura ng Allah subhanahu wa ta'ala, binubura ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan ng kanyang mga alipin ng 2 taon. Isang taon na lumipas at 1 taon na paparating. 2 taon. At papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Kaya nararapat sa araw na ito, tayo ay mag-ayuno. Ito ay mula sa mga sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha aydan yawmun nahr alladhi huwa Eidul Adha wa huwa a'zamul ayyami 'inda Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, a'zamul ayyami 'inda Allah ta'ala yawmun nahr thumma yawmul qarn. Kasama rin dito ang tinatawag na araw ng Eidul Adha. Ang Eidul Adha ay ang araw ng pag-aalay o di kaya araw ng pagsasakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Eidul Adha. At ito ang pinakadakilang araw sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakadakilang araw sa paningin ng Allah ay ang araw ng pag-aalay o ang araw ng Dhul-Hijjah, pagkatapos ay ang araw ng Qarn, ang unang araw ng Ayyamut Tashriq. Gayon din, وإنما حظيت 10 ذي الحجة بهذه المكانة والمنزلة لاجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها. Ang 10 araw ng Dhul-Hijjah, marahil tinatanong natin, bakit ito mahalaga para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Dhul-Hijjah ng ganitong karaming kabutihan? Dahil sabi ng ating mga ulama, dahil sa pagsasama-sama ng mga pangunahing gawaing pagsamba o di kaya pangunahing ibada tulad ng pagdarasal. Dahil sa araw ng Dhul-Hijjah ay may tinatawag na Salatul Eid. Gayon din ang pag-aayuno. Ito ang pag-aayuno higit na ang pag-aayuno sa araw ng Arafah. Ang pagkakawang gawa, ang paglalakbay para sa Hajj. Ito ay hindi natin matatamo sa ibang mga panahon. Hindi ka makakahanap sa anumang buwan na natipon ang lahat ng ibada. Ang arkanul Islam natipon sa mga araw na ito. Kaya ito ay pinahalagahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa pinakamahalagang mabuting gawain sa mga araw na ito ay ang taus-pusong pagsisisi o di kaya pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagiging masunurin sa Kanya
at paglayo sa mga bagay na labag sa kanyang utos. Ang mga kasalanan ay nagiging sanhi ng pagkaligaw at pagkakahiwalay mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At magbalik loob kayong lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, upang sakali kayo ay magtagumpay. Isa sa mga pinakamainam din na paraan ng paglapit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na ito ay ang pagpapanatili ng ipinag-uutos na tungkulin o mga bagay na inobligan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsasagawa ng mga ito ng maayos ayon sa batas na inilahad ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa mga sunnah at tamang asal. Ayon sa isang hadith qudsi, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Sahihul Jami'. Walang ibang bagay na mas kalugod-lugod sa akin, sabi ng Allah, na gawin ng isang alipin kung hindi ang ipinag-uutos ko sa Kanya. Gayon din, nararapat sa mga Muslim ang magparami ng mga voluntaryong gawaing pagsamba at samantalahin niya ang kabanalan ng panahong ito. Ang taong matagumpay ay ang siyang pinupuno niya ang kanyang oras sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagdarasal, sa pagbabasa ng Quran, sa panalangin, kawang gawa, paggalang sa magulang, pagpapanatili ng ugnayang pampamilya, pag-uutos ng kabutihan, at pagbabawal sa kasamaan. Gayon din, mainam na magparami tayo ng pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na ang pagsasambit ng takbir o di kaya ang Allahu Akbar bilang sa pagsunod sa utos ng Allah, gaya ng kanyang sinabi, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, upang kanilang saksihan ang mga kabutihan para sa kanila at upang kanilang banggitin ang ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga takdang araw, para sa anumang mga hayop na kanyang pinagkaloob bilang panustos sa kanila. Ang karamihan sa mga scholar ay nagsasabi ang tinutukoy sa talata na mga araw na itinakda ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Pinatotohanan ito nang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wala ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Walang mga araw na higit na dakila sa paningin ng Allah at walang higit na mas minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawain kaysa sa paggawa ng kabutihan sa loob ng 10 araw na ito. Kaya paramihin ninyo sa araw na ito ang pagbigkas ng tahlil, ng takbir at ng tahmid. Kaya sinabi ng ating mga ulama, ang tinatawag na takbir ay may tinatawag na takbirul mutlaq, pati yung takbir al-muqayyad. Yung takbirul mutlaq, tayo ay nagsasambit ng takbir sa lahat ng oras. Simula ng unang araw ng Dhul-Hijjah hanggang sa 3 araw pagkatapos ng Eid. Ano ang ating bibigkasin? Ito ay memorize natin lahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ito yung parati natin naririnig kapag sa Eidul Adha o di kaya sa Eidul Fitr na sinasambit sa mga masjid. Ito ang paramihin natin sa araw na ito, ang pagbibigkas ng takbir na ito. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Naiulat na si Abu Hurairah at Ibn Umar, naway kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay lumalabas sa pamimilihan tuwing 10 araw ng Dhul-Hijjah, hindi dahil sa kanilang kailangan, kundi upang magsubmit ng takbir at sumunod din ang mga tao sa kanila. Sila ay pumupunta sa
Pamimilihan ng mga tao kung saan nagtitipon-tipon ang tao at sila ay nagtatakbir doon at sumusunod din ang mga tao sa kanilang pagtatakbir. Kaya nararapat, mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, na igalang natin ang mga araw na ito na pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway kahabagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Linisin natin ang ating pandinig, ang ating paningin, ang ating mga katawan mula sa anumang marurumi at pagkukulang. Linisin natin ang ating mga puso mula sa kasamaan at kasalanan. Ito ang inyong ginintuan pagkakataon. Huwag natin itong palampasin. Saksi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isang pagkakataon upang pagalingin ang ating mga puso at maging malapit ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway magsisisi ang bawat isa sa kanya mga kasalanan at humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang panghuli, hayaan ninyong banggitin natin ang isang tula na nabanggit ng isang manunula. Kanyang sinabi, Ya mudrikal ashri qad adrakta makrumatan تترى فضائلها كالمزن مهطولا عشر كرام وأفضل مضاعفة بهن أقسم رب العرش تبجيلا وروي نفسك خير الزاد إن غدا تلقى ثوابك عند الله مكفولا. Kanyang sinabi, O ikaw na nakaabot sa 10 araw na dakila, iyong naabot ang biyayang walang kapantay, tila ulan na dumadaloy ng sagana. 10 araw na marangal, gaway pinaparami. Sa mga ito, ang Panginoong Allah ng trono'y sumumpa bilang papuri. Kaya, tipunin mo ang pinakamabuting baon na ibada, na pagsamba para sa iyong sarili, pagkat bukas ang gantimpala mo'y tiyak na igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buong giliw. Kaya mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating sayangin ang mga araw na ito. Kaya gawin natin ang mga nararapat nating gawin na mula sa mga pagsamba, ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك نستغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.